Anong nangyari ngayon sa defending champion na Boston Celtics? Minamalas lang ba o pahiwatig na ito para sa kanilang paglubog? Dalawang sunod na ang pagkatalo ngayon ng Boston Celtics. Una, tinalo sila ng Detroit Pistons na tinambakan sa score na 117-97, at ang isa sa mas naging kapansin-pansin dito ang naging laban nila kahapon versus sa Cleveland Cavaliers, kung saan tinalo pa sila sa score na 116-123. Ang mas lala pa dito ay nagawa pa ng Cleveland Cavaliers na sandutin ang 22 points na kalamangan ng Celtics. Takeover mode naman si Donovan Mitchell kung saan literal na hinatak niya ang Cavs patungo sa panalo. Si Donovan Mitchell ang malaking dahilan sa kanilang panalo dahil sa kanya hindi umubra ang 22 points lead ng Boston Celtics sa first quarter. Pinangunahan ni Donovan Mitchell ang Cavs at sinundan ito ni Darius Garland. Bumaon si Donovan Mitchell ng 41 points, 3 rebounds, at 5 assists. Tumulong naman si Darius Garland ng 20 points, 3 rebounds, at 7 assists. Si Evan Mobley kumulikta naman ng double-double na nakapagtala ng 17 points, 12 rebounds, at 3 assists. Sa Boston Celtics literal na naging sayang ang ginawa ni Jason Tatum na bumao ng 46 points, 16 rebounds at 9 na assist sa pagkatalo. Hindi rin naging sapat ang ginawa ni Jaylen Brown para sa panalo na kung saan nakapagtala ito ng 37 points, 5 rebounds at 2 assists. Ang pagkatalo ng Boston Celtics ay agad itong ikinababahala ng iba, at mukhang mahihirapan ngayon ang Boston Celtics sa pagsungkit ng back-to-back champion, pero ika nga nila bilog ang bola at kumpleto pa naman ang player na pambato ng Boston Celtics. Aabangan na lang natin kung makakabawi na ang Boston Celtics sa susunod na laro. May ipinagmamalaki ngayon ang Los Angeles Lakers na maaaring makahugot ng isang maaasahan na player lalong-lalo na sa depensa. Nasa radar ng Lakers ang center or forward na si Nash Reed na maaaring makuha nila mula sa Minnesota Timberwolves. At ayon pa sa report, malaki ang posibilidad na tatanggihan ni Nash Reed ang kanyang player option, dahil dyan may pagkakataon ito na pumili ng koponan na mas gugustuhin niya at may pagkakataon na sumungkit ng kampyonato, at ito nga ang Los Angeles Lakers na kinuha kamakailan lang si Luka Doncic. Si Nash Reed ay maaasahan sa puntos at sa depensa at nanalo din siya ng 6th Man of the Year, at isang patunay yan na maaasahan talaga ang player na ito, kaya hindi nakakagulat kung isa siya sa nais kunin ng Purple and Gold. Ang Lakers ngayon ay kukuha pa ito ng isa, matapos makancel ang trade sana sa big man ng Charlotte Hornets na si Mark Williams. Malaki talaga ang posibilidad na mapupunta si Nash Reed sa Lakers, lalo na't ang isa sa kulang para sa Lakers ang kanilang depensa para maging balanse na sila. Maaaring punan ni Nash Reed ang matagal ng kulang sa Lakers, at ayon pa sa report merong magagamit ang Lakers na pantapat upang makuha ang 6th Man of the Year na ito. Maaari nilang pakawalan si Dalton Knecht para dito. Hindi naman dito siguro lugi ang Lakers sa posibleng pagkuha nila kay Nash Reed dahil sa uulitin isang 6th Man of the Year ito, matangkad at malaking tao na maasahan na sentro o maging forward at handang makipagsabayan sa ilalim. Subok na ito at may patunay na para sa kanyang paglalaro mula sa Minnesota Timberwolves.